Welcome, welcome, welcome to Stories by Nell. Maagang nagligpit ng mga gamit si Elise para makaabot siya sa flight pabalik ng Maynila. Kasalukuyan kasi siyang nasa Cebu para sa isang business meeting sa isang potential business partner. Kasama niya ang best friend sa trabaho na si Carla. Oh, madaling-madali ka na naman. Excited ka na naman makita yung boyfriend mong manloloko. Sabay irap nito. Bes, ano ka ba? Huwag ka nang bitter sa kanya, okay? Nangako na siya sa akin na hindi na ako lolokohin ulit. Sabi ni Elise habang patuloy sa pagliligpit ng mga gamit. Hay naku, ilang beses na ba niyang sinabi sa'yo yan? At ilang beses na rin na kitang pinayuhan. Bes, tama na yan, okay? Sige na, aalis na ako at baka mahuli pa ako sa flight ko. Sigurado ka bang magpapaiwan ka na muna dito? Oo naman, bes, no? Susulitin ko na muna ang leave sa trabaho at malamang kayod kalabaw na naman tayo pagbalik ng opisina. Alam mo yan. Nako, sinabi mo pa. Sige na, babalitaan na lang kita kapag nakarating na ako ng Maynila. Kita na lang tayo ulit dun, ha? O sige, pero hindi ka ba muna kakain o magkakape man lang bago ka umalis? Para mainitan yung sikmura mo. Hindi na, bes. Hindi naman ako nagugutom. Maghahanap na lang ako ng makakainang fast food kapag inabot ako ng gutom sa daan. Grabe ha? Ganun ka ka-excited? O siya, mag-iingat ka ha. Mag-chat ka kapag nandun ka na. Yes, bes. Ikaw din. Mag-iingat ka dito lalo't wala kang kasama. Huwag mo kong isipin. Sanay naman akong mag-isa. Sabay tawa ni Carla. O sige na. Parating na yung Grab taxi na binook ko. Mag-a-update na lang ako sa'yo. Pagkatapos ng mahigit 4 na oras sa biyahe, ay nakarating na rin si Elise sa Maynila. Kahit pagod ay naisipan niyang pumunta sa kondo ng kanyang kasintahan upang sorpresahin ito. Bit-bit ang mga pasalubong na nabili niya sa Cebu, ay tinahak ni Elise ang elevator papunta sa ika-25th floor ng kondo ng kasintahan. Nang makarating siya sa harapan ng kwarto, naisipan ni Elise na gamitin na lamang ang duplicate key para mas maging kasurpresa-surpresa ang dating niya. Kinuha ni Elise ang susi ng kondo at dahan-dahan itong pinihit sa lock ng pinto. Nakangiti niya itong itinulak na mapagtantong hindi ito naka-double lock. Humakbang siya ng dahan-dahan at iningatan niyang makagawa ng kahit na anong ingay. Nang akma na sana siyang sisigaw ng surprise, ay ganoon na lamang ang tigaga niya nang makita niya ang kanyang kasintahan na may kasamang ibang babae sa kama. Pareho itong himbing na natutulog habang magkayakap at walang kahit na anong saplot sa katawan. Sa labis na gulat at pagkabigla, natulala na lamang si Elise sa imahe ng dalawang taong nasa harapan niya. Hindi niya malaman ang kanyang magiging reaksyon sa nakita. Sisigaw ba siya? Magwawala? Mananakit? Ngunit walang ni isang salitang namutawi sa mga labi niya. Bahagya na lamang siyang nakatanga sa dalawang taong nasa harapan niya na hanggang sa mga oras na ayon ay wala pa ring malay sa presensya niya. Habang nakatitig sa dalawa, hindi niya namalayan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Kasabay niyon ang panlalamig ng mga kamay at pagkirot ng puso niya. Niloko siya. Niloko na naman siya. Bumalik na lamang sa ulirat si Elise na gumalaw ng bahagya ang babae na noon ay mahigpit pa ring nakayapos sa kasintahan niya.
Marahan siyang humakbang palabas ng silid at iniwan na lamang sa mesa ang daladala niyang mga pasalubong. Paglabas ni Elise ng silid ay huminga siya ng malalim at pilit na pinipigilang bumagsak ang mga luha niya. Ngunit sa mga oras na yon ay talagang masama ang loob niya. Halo-halo ang naging emosyon niya. Hanggang sa napaupo na lamang siya at napasandal sa pinto ng silid at doon ay humagulgol ng iyak. Pilit niyang pinipigil ang sarili sa paghikbi. Nang may mahugot na kaunting lakas ay marahan siyang tumayo at tinahak ang hallway patungong elevator at saka ipinindot ang down button. Pagbukas ng pinto ng elevator ay tila wala siya sa kanyang sarili na pumasok roon. Basta na lamang siyang pumwesto malapit sa pinto at sumandal, at doon ay muling humagulgol ng iyak. Habang pababa ang elevator ay wala ring tigil sa paghikbi si Elise. Mabuti na lamang at wala ring ibang pumapasok roon maliban sa isang lalaking kasama niya sa loob. Bawat hinto kasi ng elevator sa ibang floor ay hindi na tumutuloy ang mga nakaabang dito. Tila ba ay may iniiwasan sila na makasabay ito. Emil? These are your scheduled meetings and business trips for the next month. You'll be very busy, so you should enjoy your vacation and have fun. Annie Joy, ang sekretarya ni Emil. Yeah, I won't skip days to enjoy my leave though. Thanks for taking care of my vacation trips and accommodations. No problem. Ano pa nga bang mangyayari? Halos wala ka ng oras para mag-book ng ticket mo. But don't worry, I will make sure that you will enjoy this trip. Para naman mapalitan ng sariwang hangin yung baga mo at mabawasan ng pagiging mainitin ng ulo mo. Palagi ka na lang kasing sumisigaw. Sabay tawa ni Joy. Hindi na bago ang mga ganitong salita para kay Emil. Dahil sanay na siya rito. Para na rin kasi niya itong nakakatandang kapatid. Lamang ng 5 taong gulang ang agwat nito sa kanya. Nakatapos sa kursong Business Administration sa isang prestihiyosong paaralan kung kaya't gano'n na lamang niya ito pagkatiwalaan sa mga desisyon niya sa buhay, lalo na sa trabaho. What time is my next meeting today? You only have 3:30 p.m. at Marco Polo Hotel with Mr. Ishigami Kumamura. And that's it. That's it? Tanong ni Emil na may pagtataka. Madalas kasing puno ang schedule nito sa trabaho at meetings. I'll handle the rest of your meeting so you can have time at least to prepare for your vacation next week. Wika ni Joy habang nakangiti itong sinasabi sa kanya. Oh wow, really? You're the best. Thanks for that, Nanang. Pangaasar ni Emil na may kasamang malakas na tawa. Shut up! I'm way too far from being manang, no? Hindi pa naman ako nalolosyang sa pagiging sekretarya / pagiging ate ko sa'yo. Sabay irap ni Joy rito. Oo na. Binibiro lang kita eh. O siya, I have to go to MPH in 10 minutes. Mainam nang makaalis ako ng maaga dito at baka matraffic ako sa daan. Alam mo naman, you cannot predict traffic. Mabuti pa nga, Manong. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, umalis ka na at baka matraffic ka nga talaga sa daan. Si Joy ulit habang nakangisi at naglalakad pabalik na ng opisina nito.
Makalipas ang ilang sandali, ay kinuha na ni Emil ang office bag nito na may lamang laptop at ibang dokumento at dali-dali na ring tinahak ang hallway papuntang elevator. Agad na bumukas ang pinto ng elevator pag pindot ni Emil ng down button. Pagkabukas nito ay dali-dali siyang pumasok at pinindot naman ang basement 1. Habang pababa mula 32nd floor ang elevator ay huminto ito sa 25th floor. Pumasok ang isang babaeng pulang-pula na ang pisngi at ilong sa kakaiyak. Sa mga oras na yun, gustong mainis ni Emil dahil sa lahat ng pwede niyang makasabay sa elevator ay isa pang babaeng animoy multo dahil sa mga hikbi at pigil na hagulgol nito. Nang malapit na sa ground floor ang elevator ay saka na lamang tumigil sa pag-iyak ang babae at agad nitong inayos ang sarili. Umangat ng mukha ang babae at binuksan ng daladalang bag nito na tila ba'y may hinahanap na kung ano. Dali-dali namang inabot ni Emil ang panyong hawak niya sa babae sa pag-aakalang ito ang kailangan niya. Miss? Maybe you need this. Wika ni Emil habang inihayag ang kanyang palad na may hawak na panyo. Lumingon ang babae at tumitig ito sa panyong hawak niya. Sa pagkakataong iyon, nasilayan ni Emil ng bahagya ang mukha ng babaeng kasama niya sa loob ng elevator. Kinuha ng babae ang panyo at pagkakuha nito'y siya namang bukas ng elevator sa ground floor ng building. Paglabas ng babae ay hindi na malayan ni Emil na nakahayag pa rin ng kamay niya sa dako ng kinaroroonan ng babaeng ilang minuto lamang ay kasama niya sa loob. Bumalik na lamang siya sa kanyang ulirat nang muling tumunog ang elevator bell at bumukas ito sa basement 1 kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Wow, I can't believe I just saw a crying angel. Isip-isip ni Emil. Napaismid na lamang siya ng ngiti nang mapagtantong doon lang siya muling nagkomento sa mukha ng isang babae. Magmula kasi nang lokohin siya ng ex-girlfriend nitong modelo ay nawala na rin siya ng gana sa pakikipagrelasyon at hindi na rin ito nagka-interes pang makipag-date. Nang makita ni Emil ang sasakyan ay agad niyang itong pinaandar at tinahak ang daan ng EDSA patungong Makati para sa kanyang scheduled meeting. Habang nagmamaneho ay hindi mawala sa isip niya ang mahinang pigil na hikbi ng babaeng nakasabay niya sa elevator kani-kanina lamang. Sinusubukan niyang ibaling ang buong atensyon niya sa pagmamaneho ngunit tila ba ay may parte sa utak nitong pilit ng pupumiglas para isipin ang maamong mukha ng babae. Napaismid na naman siya ng ngiti. Hindi siya makapaniwalang hinahayaan niya na lamang ang kanyang sariling isipin ang mukha ng estrangherang nakasabay niya lamang sa elevator. Unbelievable. Sabi ng isip ni Emil habang nakangiti pa rin ito at patuloy pa rin sa pagmamaneho.
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.